Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, mga bigas na ipapamahagi sa mga LGU sa Cebu City para sa pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo nito. Nakahanda na. Malacanang, iginiit na walang timing ang pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Iba't ibang ahensya ng pamahalaan pinabilis ang paghatid ng tulong sa mga residenteng apektado ng pagputok ng Bulkang Bulusan, kasunod na rin ng utos ni Pangulong Marcos Jr. Mayorya ng mga Pilipino nananatiling mataas ang tiwala at kumpiyansa sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon sa tugon ng masa survey ng Okta Research. Pangulong Marcos Jr. pinangunahan ng graduation ceremony ng Philippine National Police Academy Sinaglawin Class of 2025. Higit 200 kadete ng PNPA nagsipagtapos ngayong araw. Daan-daang residente sa New Lucena, Iloilo na benepisyohan ng Lab for All program ni First Lady Liza Araneta Marcos. Mga residente, lubos-lubos ang pasalamat sa programa ng unang ginang. At good news sa mga naghahanap ng trabaho. Mahigit 200,000 trabaho alok sa job fair ng DOLE na bahagi ng selebrasyon ng Labor Day sa Mayo 1. Una sa ating mga balita, tiniyak ng National Food Authority Region 7 na sinusuri nila ang lahat ng bigas sa kanilang warehouse kaya't makakaasa ang publiko na ligtas kainin ng mga tao ang ibebentang 20 pesos ang kada kilo ng bigas. Si Jessa Atienza ng PTV Cebu sa Balitang Pambansa. Hindi luma at ligtas kainin ng tao. Yan ang pagtitiyak ng National Food Authority Region 7. Ito'y sa kabila ng mga pagdududa ng iilan patungkol sa kalidad ng abot-kayang bigas na handog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa NFA 7, sinusuri ang lahat ng kanilang bigas sa warehouse bago ipamahagi. In terms of the quality of the rice now that we have, we can assure the public na good quality po yung i-issue natin dahil meron po tayong mga classifiers. Sila po yung mag-identify or mag-check if ang stocks na i-release is in good condition. Dagdag ng NFA 7, paparating na ang augmentation na supply ng bigas nila mula sa ibang rehiyon bilang pagsiguro na sapat ang maibibigay na supply para sa mahigit 50 LGUs sa lalawigan ng Cebu. Ang ating stocks po is this will be augmented by the rice shipments po coming from our source regions like Region 6. Meron din po tayong expected na arrivals from Region 10 and Region 4. So ito po yung mag-help na mag-build up yung ating inventory so that we can issue po stocks for this program. Suportado naman ni dating Senador Panfilo Lacson ang programang ito ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Lalo't makatutulong din ito hindi lang sa mga mamimili kundi maging sa mga magsasaka. Mula sa PTV Cebu, Jessa Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Walang pinipiling oras ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtulong sa mga Pilipino. Depensa yan ng Malacanang sa kumikwestiyon sa pamahalaan sa timing ng pamahagi ng tig 20 pesos na bigas na nataon sa nalalapit na halalan. Ayon sa Malacanang, tinupad lamang ng Pangulo ang pangako nito na tulungan ang mga Pilipino at gawing abot kaya ang presyo ng mga bilihin. Una nang iginiit ng Commission on Elections na walang masama sa pagpapatuloy ng social services ng gobyerno na nakatutulong para maibsan ang pasanin ng mga Pilipino. Basta't kailangan lamang tiyakin na walang kandidato ang nakikita sa pagbibenta ng BBM rice o ang 20 bigas mo. Kailan pa po ba natin ibibigay ang sakate sa kabayo? Kung kailan namatay na yung kabayo? Sa politika po, wala pong timing.
sa pagbibigay ng ayuda, sa pagbibigay sa mga taong kinakailangan ng tulong, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan ng lupunan. Hindi po kino-question ang timing dito. Sa pinakamaagang kakayanin ng gobyerno na maibigay ang tulong, ibibigay po yan. Walang politika rito. Malamang sinasabi lamang ito para muling bigyan ng negatibong epekto ang isinasagawa ng Pangulo para matupad ang 20 pesos kada kilo na bigas. Naging epektibo ang maagang paghahanda ng lokal na pamahalaan ng Sorsogon kasabay ng pagputok ng Bulkang Bulusan kamakailan. Ayon kay Sorsogon Governor Edwin Hamor, malaking bagay ang isinagawa nilang command conference ilang araw bago ang pag-aalboroto ng Bulusan. Aniya, bago pa man ang insidente, naipamahagi na ang mga dapat ibigay sa mga residente at nakapag-preposition na rin ang mga munisipyo. Samantala, alinsunod sa agarang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., 2 oras matapos magbuga ng abo ang bulkan, naroon na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para rumisponde sa mga pangangailangan ng mga residente. Well prepared po ang province, ang munisipyo, and barangay. Okay. At lalong lumakas ang loob namin kasi Antimano, sabi ko, wala pang 2 hours, nandun na regional director. Yes. Antimano, ayoko ako, galing sa kanila yung food pack. Isinagawa na ang whole of government approach para sa mga pamilyang naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Si Gary Carillo ng Radyo Pilipinas Albay sa Balitang Pambansa. Gary. Ang mga ahensya ng pamahalaan para tulungan ang mga apektadong residente sa Sorsogon dahil sa phreatic eruption ng Bulkang Bulusan. At gaya ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., whole of government approach ang ipinatutupad ng pamahalaan para matiyak na mabilis na matugunan ang pangangailangan ng mga evacuee. Sa katunayan, nakatutok sina Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. at OCD Administrator Undersecretary Alierne Pomoceno sa sitwasyon at sinigurong maibibigay ang kinakailangang tulong sa mga apektadong komunidad. Naghanda na rin ang OCD Bicol ng 44,000 pirasong face mask at 2,000 hygiene kits na pwedeng ipamahagi sa mga evacuee. Samantala, nag-iikot na rin si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian sa lalawigan para alamin ang pangangailangan ng mga residente. Umabot na sa mahigit 1 million pesos na halaga ng food packs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga naapektuhang residente. Ang Department of Public Works and Highways naman nagpadala ng water truck para tumulong sa clearing operations sa mga lugar na apektado ng ashfall. Sa ulat ng DPWH Bicol, passable na sa lahat ng uri ng mga sasakyan ang mga kalsada at tulay na naapektuhan ng ashfall sa Sorsogon. Pagtitiyak ng pamahalaan, tuloy-tuloy na makakarating ang tulong ng pamahalaan para sa mga taga-Sorsogon. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Gary Carl Garillo para sa Balitang Pambansa. Mahigit sa 200 kadete ang magtatapos sa Philippine National Police Academy sa taong ito. Itinanghal na class valedictorian ngayong taon ang kadete mula sa Oriental Mindoro. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Kenneth. Yes, Alan, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ika-76 na commencement exercise ng Philippine National Police Academy Sinaglawin Class of 2025. Ginanap ang seremonya dito mismo sa Camp General Mariano N. Castañeda. Dito yan sa Silang Cavite. Ngayong taon, Alan, nasa 206 na cadets ang nagsipagtapos na kinabibilangan ng 168 na male cadets at 38 na mga kababaihang kadete. Sa mensahe ng Pangulo, nagpahati dito ng pagbati sa mga nagtapos dahil sa mga hinarap na mga hamon ng mga ito. Hamon niya sa mga ito magsilbi ng tapat at tupdin ang kanilang naging pangako at responsibilidad. Hindi naman anya kailangan na maging perpekto ang mga ito. Pero hamon niya na maging present ang mga ito at ipadama sa taong bayan na may pulis siya na handang magprotekta sa taong bayan. Sa nasa 200 graduates, Alan, itinanghal na class valedictorian si Cadet Mark Joseph Vito ng PNPA Sinaglawin Class of 2025 na taga-Oriental Mindoro. Babaeng kadete naman sa katauhan ni Cadet Christine Asitre ang nakakuha ng top 2 post sa mga magsisipagtapos ngayong taon. Masaya raw sila na matapos ang kanilang 4 na taong pagsasakripisyo ay mabibigyan na sila ng pagkakataon para makapagsilbi sa bayan. Yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Alan.
Maraming salamat, Kenneth Pasyente. Daan-daang residente sa New Lucena sa Iloilo ang pumunta sa Love for All program ng pamahalaan na pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Si Nina Oliverio ng PTV Cebu sa Balitang Pambansa Live. Nina. Yes, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga residente dito sa New Lucena para sa Love for All program na pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Tanghali pa lang ay halos puno na ang auditorium dito sa New Lucena sa pagdagsa ng mga nais magpakonsulta at maka-avail ng services sa libreng medical mission ng pamahalaan. Ang iba sa kanila ay pumila ng alas 5 ng madaling araw. Hindi naman naitago ng ilang residente ang saya dahil hindi na nila kailangang gumastos pa ng malaki para makakuha ng gamot, makapabunot ng ngipin at makapag-lab tests. Isa na rito si Ginang Melinda. Ayon sa kanya, wala silang sapat na pambayad sa kailangang test ng kanyang anak, kaya naman napagaan ng Love for All program ang kanilang problema. Ang masabi ko dito sa medical mission ng Love for All, ang malaking tulong sa amin kasi yung anak ko, bali may request siyang ECG at saka x-ray, hindi namin na-comply kasi wala kaming pambayad, wala kaming pera. Kaya ngayon sa medical mission, ang dito na tupad namin ng ang request. Salamat sa sa Love for All ni First Lady. Ang ilan sa kanila ay nakapag-x-ray na, dental check-up, nakapagkonsulta na sa mata at ang ilan naman ay nakapagpagupit ng buhok sa libreng haircut na ibinahagi ng Philippine Army. Maliban sa mga nurse at doktor, nagtipon-tipon din dito ang iba't ibang ahensya ng gobyerno kabilang na ang Department of Health na pinangunahan ni Health Secretary Teodoro Herbosa, pati na rin ang DSWD, DTI, PCSO, PhilHealth, FDA at TESDA upang makapagbigay ng libreng serbisyo para sa ating mga kababayan dito. Bandang alas 10 ng umaga dumating si First Lady na mainit namang tinanggap ng mga kababayan natin. Samantala, mahigpit naman ang seguridad na ipinatupad ng mga otoridad dito upang masiguro ang kaligtasan ng mga dumagsa at maayos na daloy ng programa. Yan muna ang latest dito sa New Lucena. Balik sa inyo. Maraming salamat, Nina Oliverio ng PTV Cebu. Mayorya ng mga Pilipino ang nanatiling mataas ang tiwala kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa kanyang pamumuno. Batayan sa tugon ng masa survey ng Octa Research. Patunay lang yan na sa kabila ng iba't ibang hamon, ang malawak pa ring suporta ng taong bayan sa Pangulo. Si Harley Valbuena ng PTV sa Balitang Pambansa. Nananatiling mataas ang tiwala at suporta ng mga Pilipino kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa tugon ng masa survey ng Octa Research para sa buwan ng Abril, lumabas na 6 sa bawat 10 Pilipino o 60% ang nagsabing matatag ang kanilang tiwala sa Pangulo. 59% naman ang satisfied o kontento sa kanyang pamumuno. Pinakamataas ang nakuhang trust and approval ratings ng Pangulo sa Ilocos Region na umabot sa 92%. Sumunod ang Cordillera at Cagayan Valley. Nananatili ring matatag ang trust at approval ratings ng Pangulo sa Luzon, Visayas at iba pang bahagi ng Mindanao. Patuloy din kinikilala ang Pangulo bilang pinakapinagkakatiwalaang leader ng bansa na may mataas na trust at performance ratings kumpara sa ibang matataas na opisyal ng pamahalaan. Sana po pagpatuloy pa rin po yung sa mga 4Ps, yung ganun, dire-diretso lang po yung pagtulong tsaka sa DSWD para po matugunan din po namin yung mga paghihirap po namin para sa mga anak namin tsaka sa pag-aaral. Para sa akin po, siguro kung talagang matutuloy niya yung sinasabi niyang bababa yung per kilo ng bigas na sinasabi niyang umpisa pa lang naupo niya, sabi niya 20 pesos per kilo. Siguro malaking bagay po yung para sa mga mahihirap na katulad namin. Ayon naman kay Octa Research Fellow Dr. Guido David, ito ang nagpapatunay na masaya pa rin ang mayorya ng mga Pilipino sa pamumuno ng Pangulo. 60% of Filipinos trust the President Bongbong Marcos. Ayon sa mga sa mga tinanong natin sa mga kababayan natin, majority still trust. And
masaya, satisfied sa performance ng Pangulo. Tiniyak naman ng Malacanang na palalakasin pa ng pamahalaan ang mga programa laban sa gutom at kahirapan. Kabilang na ang ilulunsad na 20 pesos na kada kilo ng bigas, walang gutom program ng DSWD, 4Ps at feeding program sa mga paaralan. Dahil mahalaga po ang kapakanan ng taong bayan kay Pangulong Marcos, papaluwigin pa po ang mga programa para matugunan po ang mga isyu patungkol po sa kahirapan at kagutuman. Mula PTV, Harley Valbena para sa Balitang Pambansa. Good news! Mabibili na rin ang 20 pesos na kada kilo ng bigas sa ilang piling Kadiwa stores dito sa Metro Manila. Prioridad pong pagbentahan yan ang sakop ng vulnerable sectors tulad ng mga solo parent, PWD at senior citizens. Si Vel Custodio ng PTV Manila sa Balitang Pambansa Live. Vel. Alan, bukod sa Visayas, magbebenta na rin ng 20 pesong bigas ang National Food Authority sa mga piling Kadiwa Center sa ibang lugar simula May 2. Kabilang sa inisyal na pagpapatupad na 20 pesos kada kilo na NFA rice sa Kadiwa ng Pangulo sites ay ang Kadiwa Center sa Bureau of Animal Industry, Bureau of Land Industry, PhilFIDA sa Las Piñas City, Bagong Sibol Market sa Marikina City, Disiplina Village Ugong Valenzuela City, Navota City Hall, PNP Camp Crame sa Quezon City at ADC Building ng Department of Agriculture. Prioridad dito ang mga nasa vulnerable sectors kabilang ang membro ng 4Ps, senior citizens at solo parents. Magpapatupad ng quality control ang DA para masiguro na maayos ang kalidad ng NFA rice. Mismong si DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang tumikim ng ibebentang 20 peso na NFA rice sa press briefing sa DA kanina. Para maipakita sa publiko ang magandang kalidad ng kanin ng NFA rice at safe na safe itong kainin. Maaari itong ipatupad sa mga LGUs na nagsignify para magbenta ng NFA rice sa ilalim ng National Food Security Emergency. Hinahantay na lang ng DA ang sagot ng COMELEC para sa COMELEC exemption bago ang implementation ng pagbebenta ng 20 peso na bigas sa mga lokal na pamahalaan. Alan, ngayon naman susubukan natin ang quality ng NFA rice. So ito, Alan, yung ibebenta ng National Food Authority na 25% broken imported rice sa Visayas maging sa mga piling Kadiwa store. So kung makikita natin, para lang siya yung usual na 45 pesos kada kilo na bigas na ibebenta sa palengke, pero may mga konting putol-putol lang itong mga butil. Titignan naman natin yung kalidad nitong bagong saing na NFA rice. So yung amoy niya, parang yung usual lang din na kinakain natin na bigas. Ngayon titikman naman natin. Malambot siya. Hindi siya ganoon katamis kumpara nung kinakain natin na bigas na binibili natin ng 45 pesos. Pero kung sa pang-araw-araw, abay pwedeng-pwede na ito. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio. Ito, good news pa rin. Libo-libong trabaho sa lokal at international ang bubuksan ng iba't ibang kumpanya sa pangunguna ng Department of Labor and Employment o DOLE sa darating na Mayo 1 bilang pagdiriwang yan ng Labor Day sa bansa. Si Bien Manalo ng PTV Manila sa Balitang Pambansa Live. Bien. Anan, magandang balita naman para sa ating mga kababayan na naghahanap ng trabaho. Aabot kasi sa mahigit 200,000 trabaho ang bubuksan ng Department of Labor and Employment o DOLE sa selebrasyon niya ng Araw ng Paggawa sa darating na Mayo 1. Kabilang dito ang mahigit 100,000 local vacancies at higit 30,000 trabaho naman abroad. Kasama sa mga trabahong bubuksan ay mula sa sektor ng manufacturing, retail, BPO, food and service activities at financial o insurance industries. Ayon sa Labor Department, gaganapin ang jobs fair sa halos 70 sites sa buong Pilipinas. Pinakamarami pa ring trabahong bubuksan ay sa Metro Manila na may mahigit 60,000 trabaho. Mahigit 2,000 employers naman ang makikiisa sa jobs fair. Naming mahigitan din yung number ng mga vacancies
nung nakaraang taon, no? At yung nga, nadadagdagan na siguro 3 araw pa bago mag-Labor Day, mas dadami pa po yung available na vacancies. Hinihikayat naman ng ahensya ang mga first-time job seeker na kumuha ng certification sa kanilang barangay bilang patunay na sila nga ay first-time job seeker para ma-avail ang mga libreng serbisyo ng ahensya para sa kanila. Magsasagawa rin sila ng employment counseling na bahagi ng kanilang career development support program. Nagpaalala rin sila sa mga aplikante para mapagtagumpayan ang job interview. Matulog ng maaga bago po magkaroon ng job fair. Bago pumunta sa job fair, tiyakin na medyo maayos ang kasuotan. Yung pong pagka ikaw ay tinignan, medyo makumbinsi mo kagad yung representante ng employer. Dapat huwag tayong nervyusin at kabahan. Kasi kung naniniwala po tayo na tayo ay may katangian o kakayahan na makakuha ng trabaho, dapat ready tayo. Alan, pinapayuhan naman ang mga aplikante na bisitahin ang official website at social media page ng Dole at Peso para sa karagdagang detalye at listahan ng mga venue ng jobs fair. Pinapalalahanan din sila na magbaon ng tubig at magsuot ng komportableng damit para maiwasan ng heat stress ngayong matindi ang init ng panahon. At yan ang update. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, Bien Manalo ng PTV Manila. Hamunin ang China sa International Court of Justice. Yan ang payo ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio sa Department of Foreign Affairs. Kasunod yan ng claim ng China na naokupahan na nito ang Sandy Cay. Si Zep Busonga ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Hamunin ang China sa International Court of Justice. Yan ang payo ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio sa Department of Foreign Affairs kasunod ng claim ng China na naokupahan na nito ang Sandy Cay. Ngayon, ang gagawin natin, hamunin natin sila. Through the DFA, parang malaman ng buong mundo, malaman ng buong mundo, hinamon natin sila. Pag manalo kayo, sa inyo na yan. Pag manalo kami sa amin, para matapos na itong gulo na ito, based on the international law. Yan ang paglaban na natin. Pag aatras sila, di ba laman ng buong mundo na mahina ang kaso nila? Giit ni Carpio, walang legal na basihan ang China kundi pwersa at pananakot lamang. Paliwanag pa ni Carpio, may mga mapa tayo noon pang Spanish regime kung saan makikita ang Kalayaan Island Group. Habang ang China, 9-dash line noong 1947 ang tanging pinanghahawakan. Basihan pa rin ng China, 9-dash line. Pero, yung 9-dash line, 1947 lang yan. Ang ating 1734, ang layo. At saka, yung 9-dash line, walang basta nag-drawing lang sila na kanila na yon. Dagdag pa ng dating maestrado, dapat dalhin na ang territorial dispute sa arbitration dahil habang tumatagal, lumalakas ani ang puwersa ng militar ng China. Mula sa Radyo Pilipinas, Zef Busongan para sa Balitang Pambansa. Mariing kinundina ng liderato ng Kamara ang pag-aangkin ng China sa Sandy Cay. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, bahagi ito ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ at malinaw na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Kaya naman, tahasan niyang tinawag na desperate and cheap stance umano ang ginawang deployment ng China ng kanilang tauhan sa lugar na nagwagayway pa ng Chinese flag. Panawagan ng House Speaker sa China, itigil na ang umano'y reckless provocations at irespeto ang international law. Sang-ayon naman dyan si House Assistant Majority Leader Jay Kong-hoon na tuwiran pang sinabi na isang paglabag ang ginawa ng China. Ang National Security Council hinimok ang ating mga mayngisda na aktibong makibahagi sa pagmamonitor sa ating karagatan. May balitang pambansa si Dayan Gorimbalem ng PIA Mimaropa.
Hinikayat ng National Security Council o NSC ang mga mangingisda na aktibong makibahagi sa pagmamonitor ng ating karagatan, partikular sa kanlurang dagat ng Pilipinas o West Philippine Sea para mapaigting ang seguridad pangkaragatan sa bansa. Sa isinagawang Kongreso ng Mangingisda para sa Kapayapaan at Kaunlaran sa Bayan ng San Jose Occidental, Mindoro nitong Abril, binigyang diin ni NSC Director Romeo Racadio ang mahalagang gampanin ng mga mangingisda sa pagpapanatili ng kaligtasan ng ating karagatan. Dagdag ni Racadio, malaki ang maitutulong ng kooperasyon ng mga mangingisda sa mga programa ng pamahalaan, partikular sa monitoring system nito sa ating mga karagatan. Marami na tayong initiative para gawa natin, mapalakas natin ang sistema so that itong security blanket na tinatawag ay hindi man natin ma-perfect, meron tayong system. And with that, tataas ang level ng confidence. Samantala, pinaalala rin ni Bifarmi Maropa Regional Director Roberto Abrera ang responsibilidad ng mga mangingisda na magbigay ng ulat ng kanilang huli sa ahensya. Upang mas mapalakas ang mga mangingisda sa West Philippine Sea, inilunsad ng BIFAR ang livelihood activities to enhance fisheries yields and economic gains from the West Philippine Sea o LAYAG WPS. Mula sa Philippine Information Agency ni Maropa, Dayan Gorimbalem para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Ako si Alan Francisco. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.